What if God granted you one wish? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po ng happy anniversary sina Brother Joey and Sister Eva. Happy anniversary, Pops Joey, Ma'am Eva. God bless po. Ayan, may special greetings pa. Magkakasama kasi kami sa seminary. So, ngayon po, pag-usapan natin ay patungkol po kay Solomon. Si Solomon po ay meron po siyang kahilingan sa Panginoon. Kasi yung Diyos, kinausap siya. Sabi ng Diyos sa kanya, Solomon, kung meron kang wish, kung meron kang gusto, sabihin mo lang, no? And I will give it to you. Now, sabi po rito sa 1 Kings chapter 3 verse 5, At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, Ask what I shall give you. Sa Tagalog po, kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. So, ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number 1 po, God is generous and willing to bless us through prayer. Yung Diyos po natin, generous, ng mapagbigay. Alam niyo po, gusto ng Diyos na humingi tayo sa Kanya. Hindi, yung ibang tao kasi, di ba, ayaw na hinihingan. Di ba? Parang, lalapit ka lang sa akin, manghihingi ka lang. O kaya kakato ka, pare, mare, no? Manghihingi ka lang naman, no? O kaya, minsan, may nakita mo, may birthday mo, may handaan doon sa kapitbahay. Tapos itataon mo, susoli mo yung walis nila, no? Ay, ito nga pala yung walis, no? Okay, sige, kumain ka na, pare. Minsan ganun eh. Pero ayaw natin ng lagi tayong hinihingan. Pero yung Diyos po, gusto niya na lagi siyang hinihingan. Alam niyo ba yun? Bakit? Bakit yung tao ayaw laging hinihingan? Kasi nga, limited yung resources natin. Meron pa tayong pamilyang papakainin, no? Bakit tayo bibigay natin yung papakain natin sa mga anak natin para sa ibang tao, di ba? Limited. So, ayaw natin ng, alam mo, pati pagkain ng anak natin, ibibigay pa natin sa iba. Pero yung Diyos, meron siyang unlimited resources. Unlimited yung kayamanan ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos yung mga anak niya lumalapit sa Kanya at humihingi ng ayon sa kanilang pangailangan o kagustuhan. Pero of course, lahat ng hinihingi natin dapat nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. So, si Lord lumapit kay Solomon at sinabi ng Diyos kay Solomon, Solomon, I created all things. I created the world, the universe. Now, tell me what you want. Ang ganda ng offer ng Panginoon, no? Ask what I shall give you. Anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Napakagandang offer ng Panginoon, no? So, tandaan natin mga kapatid, God is generous. Hindi lang siya generous, He's also willing. So, willing and generous. Yung iba kasi, maraming kayamanan pero hindi naman willing at generous. Gusto kamkamin lang, no? Maraming pwedeng itulong pero ayaw itulong. Pero yung Diyos natin, nasa Kanya lahat ng kayamanan, ng resources, and He is generous and willing. To bless who? To bless us through prayer. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, ask and it will be given you. Knock and the door will be open. Seek and you will find. So gusto talaga ng Diyos na tayo dumadalangin sa Kanya at humihingi ng pagpapala mula sa ating Diyos. Now, pangalawang katuruan po natin ngayon ay God is pleased when people ask for wisdom. Natutuwa ang Diyos pag humingi tayo sa Kanya ng resources, no? Pag humingi ka ng, Lord, kailangan ko po ng pera, no? Kailangan ko ng pantuition, kailangan ko ng tutusto sa pamilya ko, kailangan ko ng successful na negosyo. Pwede naman natin hingin sa Panginoon yun. And God is happy when we ask from Him. Kasi it shows that we believe in Him. It shows that we put our trust in Him. Pero mas nalulugod ang Diyos kapag humihingi tayo sa Kanya ng wisdom.
Kasi nga, pag bless ka ng Panginoon, tapos hindi mo naman alam kung anong gagawin dun sa blessing na yon, baliwala din, no? Ang mahalaga, wisdom, good stewardship. You will be able to manage God's resources when we are wise. Kaya po si Solomon, sabi dito sa pag-aaralan sa 1 Kings, no, sa verse 8. Sabi dito, "And your servant is in the midst of your people whom you have chosen. A great people, too many to be numbered or counted for multitude." Sabi niya, ang dami nito mga Israelita na to. Powerful itong bansa na ito. "Give your servant, therefore, an understanding mind, a discerning heart. Give me wisdom, Lord." Yan po yung hiningi ni Solomon. Sabi niya, "Therefore, an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this, your great people?" Bigyan niyo po ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayanang kumilala ng mabuti sa masama. And then verse 10, sabi dito, "It pleased the Lord that Solomon had asked this." Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. No? Tuwan-tuwa si Yahweh sa kanya, tuwan-tuwa si Lord sa kanya. Kasi ang hinihingi ni Solomon, wisdom on how to manage God's people. Kasama na rin po yan, of course, wisdom on how to manage your resources as a king. So nalulugod po ang Diyos kapag humihingi tayo ng wisdom. Kaya wag po tayong basta humingi ng blessing. Lalo na ang laki ng blessing na hinihingi natin sa Panginoon. Dapat malaki din yung wisdom na hingi natin sa Panginoon before we can manage God's big blessings. Alam niyo po, mas malaking wealth, mas malaking power, may equivalent yun na dapat na mas malaking wisdom. Kasi po pag sumobra yung wealth o yung resources, tapos maliit yung wisdom, ang mangyayari po niyan ay mismanagement. Imbis na gagamit natin yung resources, wealth, kayamanan para sa kapurihan ng Panginoon, minsan mismanage natin yan, madadala natin sa mali. Imbis na maging malugod ang Diyos sa paggamit natin ng kanyang resources, minsan magagamit natin sa mali. So, talagang matutuwa ang Diyos kapag ang hinihingi natin sa kanya, wisdom. Paano ba i-manage? Ano ba yung karunungan na kinakailangan para mapagbuti ko ang pagmamanage ng resources ng Diyos. So God is pleased when people ask for wisdom. Pangatlo po, God blesses wise people. Listen to this mga kapatid ha. God blesses wise people with many things they didn't ask for. Yung mga taong matatalino, marurunong, alam kung paano i-manage yung resources ng Panginoon, sila pa yung binibless ng Diyos ng mga bagay na hindi nila ipinanalangin, na hindi nila hiningi. Bakit? Kasi yung wisdom po parang container yan eh. Kapag meron kang malaking wisdom, malaking container, merong malaking pwedeng ibigay at ipagkatiwala ang Diyos sa atin. Tandaan po natin, hindi tayo nagmamay-ari ng resources ng Diyos. Ang Diyos ang may-ari. Tayo stewards lang. Taga-pag-ingat. Tayo ay, katiwala lang ng Diyos. At kung meron tayong malaking wisdom, malaking container, we can, receive more of God's blessings. Kaya sabi po dito sa verse 10 onwards, "It pleased the Lord that Solomon had asked this, and God said to him, because you have asked this and have not asked for yourself long life." Hindi mo hiningi yung long life, hindi mo hiningi yung riches, hindi mo hiningi yung pagkamatay ng iyong mga kaaway, long life or riches or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right. Behold, I now do according to your word. Dahil sa kahilingan mo yan, ibibigay ko yung karunungan na gusto mo. Pero hindi lang yon. "Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall arise after you." Verse 13, pakinggan natin mabuti. "I give you also what you have not asked, both riches and honor, so that no other king shall compare with you all your days." Ibibigay ko rin sa iyo yung mga hindi mo hiningi. Ano yon?
I will give you what? Riches and honor, kayamanan at katanyagan. So mga kapatid, God blesses wise people with many things they didn't ask for. So paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, pray for God's blessings so that you may bless others. Si Solomon po, ang hinihingi niya, wisdom. Para saan? Para mag-govern niya, mapamahalaan niya yung people of God. So he's asking for blessings in order to bless others. Yan po yung bottom line why we ask for God's blessings. We receive and we share. Pray for God's blessings so that you may bless others. Pangalawa po, pray for God's wisdom more than power or wealth. Hingin po natin yung karunungan sa Diyos, kaalaman. Paano ba mas maging good steward? Paano ba mas maging good manager ng Panginoon? Wisdom po yun. So we ask for wisdom more than power and wealth. Hindi ko po sinabi na huwag tayong humingi ng power or authority or position and wealth o kayamanan. Kasi sa Bible, pwede mo namang hingin sa Panginoon yun yung mga bagay na yun. Pero you ask for more of wisdom. Mas nalulugod si Lord doon. Kasi aanin mo yung riches, aanin mo yung power if you don't have wisdom. Kaya nga sabi dito sa Bible, because you have asked this, you have asked for wisdom, and have not asked for yourself long life, kasi aanin mo yung long life, ang haba nga ng buhay mo. Maraming tao nang humihingi ng mahabang buhay sa Panginoon at nagkakaroon nga sila ng mahabang buhay pero hindi naman sila nakakapamuhay ng maayos at matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. You know, yung long life, if you don't have wisdom, meaningless din But if you have wisdom, kahit maikli lang yung buhay mo dito sa mundo, nagiging makabuluhan yung ating mga buhay. Ganon din po sa ating yaman. Riches. Anin mo yung matinding kayamanan, hindi mo naman alam kung anong gagawin dyan para magbigay ng kaluguran sa Panginoon at makatulong sa marami. Sometimes, nami-mismanage natin. So, it's better to have wisdom. Kahit konti lang yung resources mo, magiging productive yan. Magiging mapapagyaman mo yan, mapapaunlad mo yan, magiging meaningful yan as long as you have wisdom. So, pray for God's wisdom more than power or wealth. Pangatlo po, pray to know God's ultimate wisdom, Jesus Christ. Ito po ay tatalakayin natin na mas malalim pa sa dive deeper, no? Ang ipanalangin po natin mga kapatid, yung ultimate God's wisdom. Sino po yan? Si Jesus Christ. According to the New Testament, Jesus Christ is the wisdom of God. Alam niyo po, if you have Jesus Christ in your life, you are wise. Kaya mapapansin niyo yan mapapansin mo sa magkakaibigan, pag ikaw yung may Kristo, napapansin mo iba yung principle mo sa buhay. Iba yung pananaw mo. Iba yung way of thinking mo kesa dun sa mga walang Kristo sa buhay. Iba yung how you see things, no? Papansin niyo ba? I'm sure kayo, alam nyo. Napapansin nyo, the way you speak, the way you communicate, the way you think, ibang-iba. Why? Because Jesus is the wisdom of God. If you have Jesus, you will become wise. Bakit po? Kasi kapag nasa iyo si Kristo, siya yung wisdom of God, you're able to discern what is good and evil, what is right, what is wrong. You're able to discern the will of God. You have the Spirit of God in you. You have the mind of Christ. Kaya po tayo nagiging wise because Jesus Christ is the wisdom of God. So pray to know God's ultimate wisdom, Jesus Christ. Para po sa ating discussion, what if God granted you one wish? What would you ask Him? Anong hingin mo sa Panginoon? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, why does the Bible say that Jesus is the wisdom of God? And why are Christians wiser than those who do not have Christ? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, you are generous and wise beyond measure. Thank you for inviting us to seek you in prayer. Give us hearts that desire wisdom more than power or wealth. Teach us to ask for what honors you and serves others.
Lead us to know your ultimate wisdom, Jesus Christ, who made us wise. Guard us from selfish desires and shape our prayers according to your will. May every blessing we receive become a channel of blessing to others. Form in us humble, discerning hearts that reflect your truth and grace. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Tita Cora na partner po natin sa devotion natin na ito. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magkita-kita tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating Daily Devotions.